Magtatanghali na talaga mga kapatid. Oh. Ayan na naman yung araw. Okay. Ayan. Oh, di ba? Mataas na yung araw. Nakakasilaw. Alas 9:29 na mga kapatid ng umaga. At mamaya punta tayo doon sa ilog. Ha? Ngayon kasi ano, pizza dos na ng April. Ito ata yung tinatawag nilang ano. Anong tawag doon? Huwebes Santo ata. Biyernes bukas. Sabi nila. Hindi kasi ako ganong naniniwala dito sa ganito. Pero namulat ako sa ganito na ano, gawain. Edad ko ngayon, 57 na ako taon-taon ginaganap nila ito. Pero natuklasan ko sa banal na kasulatan mga kapatid. Hindi pinag-uutos ng Diyos sa ating Ama ang gawain ito. At dun sa nagtatanong, pwede ko sigurong banggitin yung pangalan mo kapatid. Dahil vlogger ka naman, kilalang kilala ka nagbablog ka din Si Christian Adila Cruz. Hello sa'yo kapatid. Dahil nga nasabi mo na marami akong sasakyan nakikita mo dito sa ano to tawag dito sa Ilocano, Arubayan, loob ng aking bakuran mga kapatid. Isa lang yung sa akin dito kapatid, ito lang yung sa akin ito. Okay, ito pa yung plate number. Ito kapatid, sa anak ko to. Itong elf na to. Nung wala nang ganong pagkakitaan ng kalabaw dito sa amin. Yan, bininta na yung kalabaw niya dahil mga kalabaw na dito nagkakasakit, namamatay. Dahil sa madaming gamot na ini-spray sa mga damo. Nagkakasakit yung mga kalabaw, namamatay. Bininta yung kalabaw niya. Ito, ibinili nito. Mura lang mga kapatid itong mga ganitong klase ng sasakyan. Mas mahal pa nga yung kalabaw. Itong ganito mga kapatid, 30 lang 30,000 lang yung ganyan. Ito lang yung sa akin. 8 yung mga anak ko mga kapatid, at yung bunso mga ilang taon na sila na? Dalaga na yung bunso ko, nag-aaral. Ayan, ito yung sasakyan ko lang. Ito mga nakikita, yung motor na yan, sinasakyan ng apo ko. Sa anak ko rin yan, binata, na nagtatrabaho sa Pangasinan ba yun? Yung junior ko, sa kanya, yung motor na yan. Yun naman, yung kararating na motor na yan, sa awan niya. Motor yan nung amo nung anak ko, yung kadadating. Ayan, sa anak ko rin yan. Yung motor na yan. Saan yan? Ginagamit nila sa service nila sa naghahakot sila ng tubo doon sa kasuko. Pagawaan ng kasukar. Ito mga kapatid. Ito isang ito. Hindi sa akin yan. Sa anak ko rin yan. Inihabilin lang sa akin. Kaya nagagamit ko May kwan kasi mayroon siyang pinuntahang inaasikaso. Yan, sa kanila yan. Ayan. Ito. Saka iyon mga kapatid, yung motor na yun. Yung blue na yun. Ayan, nagagamit ko yan dahil nakahabilin sa akin yan. Saka ito. Yan, yung nagagamit ko yan. Nahihiram ko sa kanya. Ayan, sira naman yan mga kapatid. Ayan. Nagsawa tayong anak ko mga gamit. Ayaw na nang gamit. Mga sira. Ayan. Yan lang mga kapatid. Kaya napapansin mo, pag nagbablog ako lalo dito sa loob ng bahay namin. Bahay namin, di pa nga tapos. Diba, pakita ko sa inyo. Diba, nakikita nyo, parang maraming sasakyan. Diba, ganon. Ayan, totoo yan. Yan lang kapatid, ito lang nga sa akin.
Mahirap na yung buhay. Kwan lang. Dahil kwan kasi, malakas loob ko bumili ng mga diyang mumurahin dahil marunong ako ng konti, mag-ayos-ayos ng sasakyan. Dahil kung bibili ka ng ganitong klase sasakyan, napakamura. Ibig sabihin, yan ay may mga diferensya, mga kapatid. At kung wala kang alam sa sasakyan at bibili ka ng ganyan, ay hindi mo papakinabangan. Pag mga ganyan. So, kahit ikaw kapatid, kaya mo bumili ng ganyan, mura lang naman. Ang problema nga lang, yung maintenance, yung pag-aayos. Binili ko ng 30, eh, ikon lang naman. Marami akong pinalitan. Lahat ng gulong niya, no, pinalitan ko. Bulye. Yan nyo, ayan yung bahay. Yan talaga yung bahay. Bahay namin. Ayan, hindi pa tapos. Dahil nga pinagbawal ng DNR yung ano. Inabutan ng ano, kumbaga nag-lockdown yung kahoy dito sa amin. Nakita nyo, lapit lang dito ang kabundukan eh. Maraming kahoy pero pinagbabawal ng DNR. Nakiusap nga ako sa kanila. Ang sabi nila sa akin, eh magtanim muna daw ako ng milina. Bago ako magkabahay. Pag lumaki, ayun pa lang daw ang gagamitin ko ikabit dito, mga kapatid. Diba? Para sa inyo mga kapatid na nanonood, tama ba yung gano'n na sinabi nila? Wala naman tayong pambili ng ano, ng rad at simento. Yan, inaanay na mga kapatid. O, pansinin nyo. Nakit yan ng anay. Yan. O, diba? Ayan na. Diba, inaanay na. Tagal na naman. Dahil, ayun nga, o kahit yung nandun. Sisira na mga kapatid. Kaya, nagtitiyaga kami doon sa maliit na ano. Tinitirahan namin yan. Ito, yung tinitirahan namin, yung tindahan namin. Ano. Pagka minsan may laman, pagka minsan wala. Ayan, yung tindahan namin. Ayan. At doon naman sa kwan, isang na pumupuri doon sa ano. Sabi maganda raw yung ano, maganda raw itong lugar namin. Napakaganda talaga dito mga kapatid sa lugar namin. Kaya kita nyo naman. Ganon ng paligid. Ayan. O, tingnan nyo. Maganda talaga. Kaya lang eh, ano, ang nagpapasama dito, para sa akin lang, wala ditong trabaho mga kapatid. Napakaraming bawal dito. Yan lang ang kumikita ngayon. Yung ano, yung ang tawag niyan, tourist spot dito. Ayan, tinatanggap lang namin ng mga taga rito. Ay, yung purihin kami. Purihin kami mga taga rito dahil meron kaming ganyang lugar. Tourist spot. Ayan, punta naman sila sa kuno. Pero pag sa trabaho mga kapatid, wala na. Di kagaya noon. Nung hindi pa ito tourist spot. Marami kaming kuan dito. Marami kaming hanap buhay dito. Nung naging tourist spot nito, yan, nagkaroon ng kalsada. Marami nang pinagbawal dito mga kapatid. Noon, malaya kami na kapag uling dito. Kahit yung pag-uubod dito sa amin, pinagbabawal. Isipin nyo mga kapatid ko anong kabubuhay namin dito ngayon. Ay doon kami nabubuhay pagbibinda ng ubod. Nag-uubod kami. Pati yung pagsisilo ng bawal lahat eh. Pagsisilo ng baboy ramo, ng usa. Kahit yung mga labuyo na yan, bawal eh. Diba? Napakahirap mamuhay pag ganito na ang sitwasyon ng ating pamahalaan. Diba? Eh, magnakaw ka naman, lalong masama, di ba? Paano mabubuhay ngayon yung mga kagaya natin na kapuspalad, mga kapatid? Manghold up ka, masama. Pero, hangadin mo man na mabuhay na kukuha ka ng ikabubuhay mo sa likas na yaman na ang ating Diyos Ama naman ang gumawa nun eh.
Siyang gumawa niyan. Yung mga kabundukan na yan, yung mga punong kahoy na yan. Alam natin yan. Ang problema, ganun nga. Ang nagbabawal ay yung mga hindi naman nagtanim. At apektado lahat. Kita nyo. Isang halimbawa nga yung bahay niya. Linulumot na, inaanay na. Hanggang sa mabulok na lang siguro. Baka panggatong ang labas niya. Mabuti yun mga kapatid. Oh, yung mga unang itinayo ko, binigay ko sa mga anak. Nagsipag-asawa sila. Yung dalawang. Hindi pa yan, hindi pa bawal noon yung kahoy. Hindi pa bawal. Pahirap ng katayuan. Pahirap mga kapatid. At kung isipin natin mabuti, yung dahilan ng paghihirap natin, ang isang nakikita ko mga kapatid ay yung patakaran ng ating gobyerno. Mahirap. Yung mga sabit sa gobyerno kagaya ng mga DSWD na yan, yung mga utusan ng DSWD, yung mga intel na yan mga kapatid. Nako, naperwisyo na ako ng mga utusan ng mga gobyerno natin. Naperwisyo na ako ng mga hindi totoo pinaparating nila sa kaitaasan na hindi man na sila nag-iimbestiga. Hindi na masakit sa gobyerno. Kaya marami yung nagre-rebelde mga kapatid. Pero ako hindi ako magre-rebelde. Kahit anong gawin nila sa akin mga kapatid. Dahil pinagbabawal ng ating Diyos Ama sa langit yung magrebelde ka. Kahit sa gobyerno mga kapatid. Kung anong ginagawa nila, tanggapin na natin. Kung anong pinapagawa nila, gawin natin hanggat kaya. Kagaya nito, naiipit tayo. Tayong mga kapuspalad na naiipit sa kanilang mga desisyon na hindi nila pinag-iisipan. Na hindi lahat ng ipinapatupad nilang batas ay naaangkop sa bawat sitwasyon ng pamumuhay ng tao. So ano yun ako kapatid? Meron yung mga tao na dapat talagang sa kanila ipaataw yung mga batas ayon sa kanilang nagagawa. Sana ganun mga kapatid. Pero hindi. Dahil siguro din sa yung sinasabi kong utusan ng mga may tungkulin, yung mga asset nila. Ang kagustuhan ng mga asset, magkaroon sila ng report. Meron silang madala na kaso kung ano-ano. Meron silang matapos at pinapanindigan nila dahil sila naman ay malaking pamilya, di ba? Nagkakampihan. Biktima ako ng ganon mga kapatid. Pero ganon pa man ay hanggang ngayon ay nananatili pa rin ako. Hindi kumukontra. Inaayunan ko na lang kung namang nangyayari sa buhay ko sa araw-araw. Nandiyan ka, munti ka na akong pantayin ng mga sundalo. Pinagkamalan nila kung marami daw akong baril na tinatago. Ayan, sinasabi ko na sa inyo lahat. Totoong nangyari sa buhay ko. Tapos dumating dito yung mga rebelde. Sabi nila sa akin, asik daw ako ng militar. Kaya ginapos nila ako ng mga rebelde mga kapatid. Ayan, na public ito mga kapatid. Hindi ako nangingimi na sabihin ito dahil yan totoong nangyari sa akin. Sa akin kasi mga kapatid, ang napakahirap kong gawin yung magsinungaling. Kaya hindi ko kayang gawa mga kapatid. Kung ano yung nangyari sa akin, kung ano yung mga ginagawa ko, yun, totoo yun. Walang edit sa buhay ko mga kapatid. Kaya yung nagpapatupad ng batas sa ating bayan, mayroon akong naranasang hindi maganda. At ganun din sa kumukontra sa batas ng ating bayan. May karanasan ako sa kanila na hindi maganda mga kapatid. Ayan mga kapatid, may kaunti akong na-share sa inyo tungkol sa aking buhay. Dahil tayo public na tayo mga kapatid.
Kailangan pag nasa publiko ka, lahat ilalabas mo. Lahat ipapakita mo. Basta nalalaman mo lang na totoo. Huwag magsisinungaling mga kapatid. Unang-una, ayaw ng Diyos Ama natin sa langit yung magsisinungaling. Kung ano yung totoo, yun lang ang ilabas natin. Sa muli mga kapatid.